Mariing tinututulan at nais ipatigil ang isang grupo sa Tacloban City ang paggawa ng Tacloban City Causeway Project dahil maliban sa pagkukunan nito ng korupsyon, makakasira daw ito sa marine life ng Cancabato Bay. Matapos ang isinagawang pag-inspeksyon ng Philippine Anti-Corruption SAR sa ginagawang Tacloban City Causeway Project na kung saan nalaman nila na ito ay delay na mula sa target completion noong December 23, 2024 mula nang mag-umpisa ito noong February 27, 2023 ay naniniwala ang Safe Cancabato Advocacy Group na hindi raw yan ang dapat na intindihin ng PACC bagkus ang posibleng maging epekto ng nasabing proyekto sa marine life ng Cancabato Bay. Ayon pa sa grupo na hinihingan nila ng Environmental Impact Assessment at Environmental Compliance Certificate ang Department of Public Works and Highways Region 8 na importanteng mga dokumento para sa approval at implementation ng napakalaking proyekto, ngunit wala raw itong maipakita. Sa pakikipagpanayam ng Bombo Radyo Tacloban kay Danica Astilla, Social Science Researcher and University of the Philippines Open University Doctor of Sustainability, wala daw dapat usapin ng delay kasi hindi raw dapat ito nangyari sa una pa lang dahil sa magiging masamang epekto ng proyekto sa nasabing bay. May mga eksperto na rin daw na nagsagawa ng pag-aaral sa magiging epekto nito, ngunit hindi raw tinatanggap ang mga ito. Tinabla rin nila isang rason ng pagtatayo ng proyekto na pananggalan sa storm surge dahil di umano ang taas ng causeway ay mababa kaysa sa naitalang taas ng alon na tumama sa lungsod. Handa naman daw ang mga ito na makipagtulungan sa PACC sa pag-iimbestiga upang malaman ang katotohanan sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga dokumento at totoong impormasyon. To me, that's a good start for them to look at more visible construction done by our DPWH and of course with the local government. But they should also, since they are an anti-corruption commission, they should also look into where the corruption starts, which to me starts at the planning level, which is true for the Tacloban Causeway. Consultation of the people who will be most affected by this project before it even started or before it got budgeted. To me, people were not doing their jobs. Tayo nagpapasweldo, hindi ginagawa yung trabaho. So they should also look into that, and it looks like they are doing the bidding of a few agaron. Ang nasabing proyekto ay isa sa mga projects ni former House Speaker at late First District Representative Martin Romualdez na may budget na 4.59 billion pesos na kung saan ang implementer agency nito ay ang DPWH Region 8 at nakakontrata naman sa SunWest Incorporated ni Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co na former chairman naman ng Committee on Appropriations sa House of Representatives. Layunin ng proyekto na magkaroon ng alternatibong daanan na magpapabilis sa biyahe mula sa downtown area papunta naman sa Tacloban DZR Airport na tatawid sa gitna ng Cancabato Bay na kung saan ito ay dineklarang protected area. Hindi masama ang development sa isang lugar, ngunit hindi rin dapat natin isakripisyo ang ating kalikasan. At yan ang balita mula dito sa Bombo Radyo Tacloban. Ito si Bombo Max Monteza para sa Bombo Network News. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!